Grabe po ang nangyayaring bakbakan between Sam Sebian and Wesley So. Sa round 1, sinacrifice si Wesley ni Sam. Pero round 2, si Wesley naman ang nag-sacrifice. 1-1 ang score. Ngayon, round number 3, itim si Wesley. Ayan, nagsimula na po eh. So, Italian game po ang nangyayari sa ngayon. Oy, pinapatay po yung Bishop. Binibigay lang yung pawn, no? Interesting ito, ah. Anong gagawin? Anong plano dyan ni Wesley? Bakit binibigay? Ano mangyayari pag tinakes? Ang time control po nila, 15 minutes plus 10 seconds increment. So, 4 na laban po ito eh. Unahang maka 2.5. So far, ang score po is 1-1. At tie pa po after 2 games. May 2 laro pang nalalabi. In case po na magtabla, magtuto ang score, papupunta sila sa 3+2 naman. Iisip pa rin si Sam, ang haba ng oras. 15 minutes eh. Tapos 10 seconds increment. Mahaba-haba pala itong video na to. Actually, 3:30 AM ngayon. Gising ako. Nagising lang ako eh. Tapos nakita ko yung laban. Eh, hindi na ako natulog. Ang plano ko kasi talaga i-livestream po ito. Kaso nakatulog ako eh. Record ko na lang. Ang accuracy po nila as of the moment is 99.2 para sa side ng white at 99.9 naman for the side of Wesley. Hindi kinapture. Tumira lang ng Bishop B5. Ibabalik ko lang po, no? According po ito sa engine, no? In case po nakainin yung libreng pawn, titirahan ng D5. Yung pala mangyayari dyan. Eh ano ngayon? Eh kakainin lang, di ba? Knight takes D5, o nakahang ito. Pag kinapture mo ito, queen takes lang eh. Hindi mo nga basta makapture to, nasa gitna kasi. Tapos pag umarak kang ganyan, pwede po ata mga F5 dyan. May ganun palang idea yan, kaya mahirap din pasukin. Lalamang na konti po yung itim doon. Kaya ang pinasok, Bishop B5. So, ang gusto niyang sabihin dyan, yung kabayan mo, anong ginagawa dyan ngayon. Hindi mo kinain yung Bishop agad kanina. Medyo napaisip na dun si Sam, no? At si Wesley, ayan, nag-iisip na din po siya. Actually, 15 minutes pa rin pala si Sam, Less than 15 na lang si Wesley, Ang accuracy nila napakataas. Parehong 99.2 and 99.9. So, 99% accuracy. Ano ang sinasuggest po dito ng engine? Mag D6 ka lang daw. Kasi kailangan mo ng depensaan kasi babagsak na. Pero ang pinili ni Wesley, age 6 lang. Ang gusto ko malaman, opening pa ba to? Aba, linya pa rin. Hanggang Bishop H4, yan, nag D6 dito. Linya pa rin po. Nangyari na before. May isang laro. Nanalo ang black sa isang laro. Tignan natin kung anong gagawin ni Wesley. Mag-D6 kaya. Tingin ko pag nag-D6 later on, tutulakan ito, mapapabalik eh. Parang ganun mangyayari niyan. So parang nagsayang ng isang tira si Wesley. Pero tingnan natin. Kasi according to engine evaluation, equal lang daw naman. Ayun na nga, nag-D6. And then, ang ginawa pala dito before, ganyan, umikot lang. Knight F1, Knight D3. Pero tingnan natin kung gagawin ni Sam yan o may novelty siyang hinanda dito. Kasi mabilis siyang tumira. Malay nyo, kabisado niya to at may talagang prepare siya na pamatay sa linya nito. Umatras nga, linya po rin. Ano yan, kabisado So, dito po may 2 tira ang black. Yung isa po nag D5, yung isa nag A6. Yan po yung mga linyan. And both moves nanalo ang black. Tingnan natin kung may baon na bago si Wesley o titira siya ng linyahan pa rin. Bilis tumira ni Sam. Ibig sabihin, aral si Sam, alam niya ang ikot-ikot ng mga pyesa na sa larong ito. Grabe hindi pa rin tumitira si Wesley. So, 2 minuto na po mahigit ang lamang ni Samuel Sebian sa oras. At ayan na nga, hindi pa rin makatira, 3 minuto ang kalamangan ni Samuel Sebian. Wesley So with 11 minutes and 30 seconds, samantalang si Samuel 14 minutes and 38 seconds pa. D5, okay, linya pa rin. Tagal pinag-isipan, no? Kasi kailangan niya pag-isipan ng gusto yan. Kasi binibigay niya na naman yung pawn, Tanong kasi dyan, anong mangyayari pag kinain yung pawn? Medyo gugulo po kasi. So sa ngayon kasi, yung D5 na yan, ang pinaka-idea niya, kaya minadali ni Wesley yan, kahit libre pa yung pawn sa E5, para mabuksan yung gitna, dahil yung king hindi pa nakasling. Ang tanong, anong mangyayari nga pag kinapture? Pag kinapture pala yan, ang ending po niyan C6 lang. Pag umatras yung bishop,
magna knight takes e4 lang, napakaganda kasi libre yan, pero makakain yung bishop dito. Kaya pag kinapture mo naman takes, saka tinikman, may kain na ganun. Stig lamang si Wesley. Kaya hindi basta-basta pwedeng kainin yung pawn na yan. At eto na, napapaisip si Sam kung ano ang kanyang titikman or ano ang kanyang gagawin. Hindi nga makatira si Sam ngayon. So medyo nakakahabol na sa oras ito pong si Grandmaster Wesley Song kasi 2 minutes na lang halos o 1.5 na nga lang. 1.5 minutes ang kalamangan ni Sam ngayon. 13 minutes laban po sa 11 minutes and 37 seconds. Pero si Wesley So, grabe po accuracy niya. Grabe po yung accuracy ni Wesley So. Gusto niya ipakita ko accuracy ni Wesley. Ito po accuracy niya, tindi. Grabe si Wes. Ayan no, 99.9%, samantalang si Sam 97.9%. Grabe yun no. Napakatinding accuracy. Ayan, at napapaisip na si Sam, dumidikit na po yung oras. Yung malaking kalamangan kanina ni Sam, nawawala na. Dahil sa tiradang D5 na yan. Ibig sabihin, medyo nakangapa na ito si Sam, hindi niya na alam yung linyahang ito. Hindi na yan home preparation. Kapaan blues na to. Konti na lang, didikit na yung oras. At tingin ko, lalamang si Wesley So bago pa tumira yan si Sam sa oras. Ay hindi, nagkamali ako kasi nag-queen lang po sa may E2. Yan po ay number 1 engine move. Kailangan depensahan lang daw po yung pawn na nasa may E4. Wesley So nag-iisip ngayon, makita kaya ni Wesley yung pangmalupitang tira dito na sinasuggest ng engine. Alam niyo kung ano? Hirap makita nito eh. Knight H5. Magiging slightly better daw ang black. Sa kadahilanan na pag kinapture po ito, takes, tapos makakapasok ng knight sa F4. Yun ang pinipilit, no? Grabe ah. Pero ang tinulak ni Wesley ay H6 lang, na kung saan napaatras yung bishop. Okay, so novelty na po yan. Novelty na po. Ayan, first time na po nagamit ito sa torneo. So tinirahan lang po ng B5 or inaatake po yung bishop. So most likely atras yan. Ay, pwede din pala mag-look D1 muna, no? Pero tingnan natin. As of the moment, very close na po yung kanilang oras. Pero yung position, equal. Mas gusto ko nga lang position dito ni Wesley, no, to be honest. Kasi yung king po ni Sam hindi pa nakakasling. Yung kay Wesley safe na. May isa na lang po siyang underdeveloped pero may knight pa dito na nakabara. So, antabayan na natin saan pupunta yung mga pyesa. Ayan, napaatras sa C2 yan. Mukhang pasado naman. Paano ito didepensahan? Yan ang tanong. Nag-knight C4 to defend with a counter pa sa may B2. Okay, so ang tanong lang dito, ano mangyayari pag tinulakan yan with B3? Let's say nag-B3, saan pupunta yan? Grabe yung tira ng engine, knight H5 pa rin. Binigay lang. Bakit binigay? May ganun, tapos threat to threat yun. Matindi yung engine, no? Balik tayo doon. Tingnan natin kung anong tinira. Pagka knight C4, itutulak ba? O makita ba ni Wesley yung knight H5 na engine suggested move? Interesting ito, no? Pagdating po sa oras lamang na si Wesley, halos isang minuto, inatake yung reyna niya, syempre gagalaw yan. Usually hindi mo igaganyan kasi mapipin ka lang, most likely queen yan dito. I'm not sure kung ititira din yung bishop d6, mukhang pwede din para depensa. Pero kahit kasi depensahan mo yan, parang nakapin ka pa rin kung sakaling gustong kainin later on after B3. So, tingnan po natin kung ano ang gagawin dito ni Wesley. Dikit na po yung oras sa ngayon. Pareho na. Wesley So, inatras lang yung kabayo sa D7. So, hinahamon pa rin. Ay, ang kagandahan natakpan. Tapos may depensa. Solid pa rin yung E5. So, pagkapalit yan, capture takes. Ayan, ganyan siguro mangyayari. Tapos slowly develop dito siguro. Tapos yung knight, pwede naman bumalik later on. Cute din yung tinira ni Wesley na knight D7 actually, no? Ang accuracy po nila, Wesley So 99.0, samantalang si Samuel Sebian 98.5. As of the moment, it's very equal according to engine evaluation po ito. Anong gagawin ni Sam yan? Malamang kainin po yung E7 eh. Kasi pag hindi niya kinain yan, let's say iniwas, makakain po yung kanyang pawn sa B2. So mapipilitan po sigurong kainin ito. Ayan, kinapture, babawiin po ng reyna. And I'm not sure kung magbi-B3 po yan. So, or magbi-bishop B3. Basta kailangan po depensahan yung po. Bishop B3 para mabuksan yung reyna sana eh. Pero mukhang okay din yung B3 para
napapilitang lumayo yung kabayo. Natatagalan si Samuel Sevian, no? 2 minuto na po ang kalamangan ni Wesley sa oras. At nag-bishop b3. Okay. Okay. Ang ibig sabihin niyan, inaatake yung bishop. Anong titira ni Wesley? May 2 tira si Wesley daw na maganda. Pwede daw po siya ganito. At meron din pong isang tira na knight c5. That is all according to computer move. Magkakaroon daw po ng very slight advantage ito pong si Wesley. Yung king ni Sam nasa gitna pa rin at nag-knight na nga po sa may b6 from D. Itong si Wesley So, mini-maintain niya yung kanyang mahigit 2 minutong kalamangan sa oras. Tanda ng time control po, 15 minutes plus 10 seconds increment. Ibig sabihin, bawat tira may nadadagdag pong 10 segundo. Ayun, nag-knight e3 to exchange yung mga pyesa na malamang sa malamang tingin ko didepensahan yan by playing bishop e6. According to Endin, yan din ang number 1 move. Pwede din daw kainin. Takes muna, kinain ni Wesley, which is also good. At pagkabawi dyan, counterplay ka sa queen side or gagawa ka ng kaguluhan sa may queen side. Ayan, binawi ng Reyna. And then a5, grabe si Wesley, mala engine ang mga galawan. At ayan na nga po, 3 minutes na on the clock ang time advantage si Wesley dito. Pero yung posisyon, halos close to equal pa rin. Pero medyo pinapaboran lang ng kaunti ng computer sa black side. Kasi mas lamang po siya. Siya may play na ngayon sa queen side eh. Ayan yung a4 idea. Tapos yung white, hindi pa rin nakapag-castling. Kaya ang sinasuggest ng engine dito, mag-castling ka na. At nag-castling na nga a4. 10 punta yung bishop, 2. Pwede po siya sa d5 eh. Pwede din dito. At bishop d5 po ang ginawa na medyo nakakatakot yan. Pag gano'n, kulong eh. Kaso libre pa eh. So, malamang gagalaw ito. Pwede ba ganyan? Tapos kulungin natin yung kanyang bishop. Kailangan mag-ingat siya sa bishop d7 and then c6 idea. Kaya nga ang sinasuggest po ng engine, mag a3 ka na agad. Para kahit mag c6 siya later on, pwedeng umatras, bumalik at hindi po makulong yung bishop na nasa d5. Pagdating naman po sa oras, ayan, maghalos mag-4 na minuto na ang kalamangan ni Wesley. Looking good po yan for the side of Wesley kasi pag nagkapanikan lumalakas ang blunder kasi wala kang enough time to calculate or to think what is the best move. So tingnan natin kung anong gagawin ni Sam dito at ayan na nga po, 4 minutes advantage na po sa oras. 6 minutes si Sam samantalang 10 minutes si Wesley. Nag a3 na nga Wesley. So anong gagawin? Saan niya kailalagay itong bishop na to? Dito mga pwede din pala dito. Alam ba, kainin makapasok siya dun. So hindi pwede yung bishop e6. Anyway, Wesley So lamang naman po ng halos 4 na minuto pa. Kailangan niya mag-isip para makita niya yung best move. Nag bishop d7, which is the best move. Parang hindi siya best move pero yan yung best move eh. Gusto pa rin mag c6 siguro. Medyo nakakatulog na si Sam, hindi pa rin tumitira. Parang ako, inaantok na. It's almost 4 AM dito, alas 5 ng umaga sa Pilipinas. 5 minutes advantage na for the side of Wesley sa oras. Nag-rook lang po sa may e1. So, simpleng activating lang. Mag-c6 na ba si Wesley? Siguro nga, mag-c6 na yan. Nararamdaman ko. Kasi alam niyo kung bakit. Pagka c6 po kasi atras dito, pwede mong ipalit to eh. At pag napalit yung bishop, knight c4, napakalakas. So weak kasi to. Hindi na mapalayas, wala ng b3. So throughout the game, kailangan depensahan yung b2. Ang accuracy po ni Wesley, 98.9. Medyo bumaba na konti. Samantalang si Sam, 97.9. At nag-rook muna sa c8. Ostig, no? Bakit? Anong plano? Bakit sa rook c8? Mag-c6 pa rin ba? Medyo... hindi naman na kailangan yung c6 eh. Yung rook c8 to play c6. O mag-c5 siya, hindi ko sure. Bakit yan yung kanyang napiling pwestuhan para sa tore? Nag-c6 pa rin. Of course, atras yan. And then what's next? Ayun, yung sinabi ko, nangyari. Pero bakit kailangan yung tore nasa c8? What's the point?
Anyway, tingnan po natin kung anong gagawin dito ni Samuel Sebian. Yan, 4 na minuto pa rin kalamangan ni Wesley. Looking good pa rin po yan, kahit pa paano. Pinalit-palit na nga. Umatras sa may D2 to prevent yung Knight C4. Kaso medyo passive daw po yan according sa engine. Kasi pagka Rook D8, ayan, nakaharang yung kabayo, hindi po siya makapagbaterya. Later on, baka may mga pasok pa nga. So, nakakatakot po yan for the side of white. Kaya nga, according to engine evaluation, slightly better na daw po ang item. Pero hindi pa madali ito, of course. Pero lamang na daw si Wesley at nag-queen or, tama, nag-queen lang po sa E2. Oh, di nakapasok na ata. No? Nakapasok na ba? Kasi para madepensa mo to, ialis mo yan or igagalaw mo yung knight. Di makakapasok naman doon. Oh, medyo maaalangan yun. Tignan natin. Makita kayo ni Wesley yung queen A2 to put pressure on that pawn na nasa B2. Almost 3 minutes pa rin ang kalamangan ni Wesley kung tama ang aking math at nag-iisip pa rin siya. According sa engine, queen daw po sa A2 is the best move at clearly better daw for the side of black yun. Kasi magiging passive masyado ang posisyon o mga piyesa ng white. At tinira ni Wesley. Magaling din si Wesley. Talaga parang chess player din eh. Nakakabilib eh. Lamang pa rin po sa oras si Wesley, more than 3 minutes. Napapaisip pa rin dito si Sam ano ang gagawin niya. Sabi ng engine, Knight F3 is the best. I-allow mo lang daw po yung Knight C4 kasi ka-counterplay ka, Knight H4, ganun, Queen G4, mamatihin mo pa nga. Chess player din. So, tingnan natin ha. Nahantok na ako ha. Hindi ko alam kung tama yung pinagsasabi ko. 3 minutes na lang si Sam, samantalang 7 minutes pa mahigit si Wesley, hindi makatira si Sam. 4 minutes na mahigit. Mukhang magpa 5 minutes time advantage pa to. Nag-knight sa F1, syempre magna-knight C4, sosok pa yan. Oh. Anong gagawin mo? Tingin ko ang idea po nito, pag nag-knight sa C4, magna-knight E3. Ayun na nga ang ginawa. Oh. Pero after knight E3, lamang na lamang daw po dito si Wesley. Ang simple ng gustong ipagawa. Alam niyo kung ano? Ipalit mo lang daw yung kabayo. Kasi pagka takes po dito, hindi pwede rin eh. Ano eh. So, persado siya magpa-double pawn. And that pawn structure is really bad for the side of white. Hirap niyang pawn structure na yan. Double yan eh. Double isolated eh. By the way, libre po ito Pero pag kinapture kasi may pin. Kinapture! Galing talaga si West. Best move. Best move yun. Para clearly better siya. Pasado pawn takes. Kasi pag kinapture niya po yan, capture wala. Malambot pati ito eh. Malambot din to. Grabe yan. Ay hindi niya pwedeng kainin niya ng queen. Pasado kainin po yan ng pawn. Bilisan nyo na. Inaantok na ako Kinain ng pawn of course. And ang magiging goal, ng white mamaya. Baka gumanon. Gumanon doblehin. Paano may papanalo to? Pag-isipan nito ni Wesley. Kasi, pangat man yung pawn structure, hindi ganoon yan kadali. Kasi rook, major pieces endgame Rook and queen. Hindi ito madali. Baka nga magkatablahan pa pag nagkamali. Anyway, sa ngayon, halos 3 minutes pa lamang ni Wesley. So, looking good po yan. Ibig sabihin, maka-playtime siya mag-isip para malaman kung good move o blunder ang nangyayari sa mga tirahan. Anyway, nag-G6 lang si Wesley, tamang pasingaw. Nagpasingaw lang. Pasingaw lang, umayos na. Nag-king move naman, activating the king. H5 lang, nagpapasolid lang si Wesley doon. Hindi makakilos po kasi ang puti. Yung simple take sana, tapos palit no? Hindi pwede kasi kakainin ka and then capture here with a check, babagsak yung mga pawn. Madadali. Kaya eto, napapaisip po si Samuel Sebian, mahigit 3 minuto pa rin po ang kalamangan ni Wesley sa oras. Exciting part na dahil nagkaka-blitzan na, blitz na po. Dahil tingnan nyo, 2 minutes na lang itong si Sam. Huwag na po kayong kukurap. Pera ko pwedeng miglip. Hindi, joke lang. Ay, naku, nagganon na nga, Nagganon no? Ang problema po sa tirada na yan, alam nyo kung kakainin lang daw, tapos queen c4, ayun, may pressure dito. Paano mo didepensahan na maganda yan? Paano mo didepensahan na maganda? King f3, para mamaya may gano'n ka pa rin. Pag king f3 pala, tirahan ka lang queen e6, niwala ka, check, bagsak. Yun ang pinaka-threat.
Oh, gagawin ni West. Tingnan natin. Let's see. At, grabe mga tira mo ni West, no? Nabubulol na ako. Hindi ko alam kung may sasabi ko. Pero puro engine. Ang accuracy ni Wesley, 98% pa rin. This is ready move 35, ah. Endgame pa. Ano yan? Didepensahan. Tumakbo yung king. Alright. Nanakbo. Na-blunder law kasi may queen G4 on the whatever. Ay, in H4 muna. Kasi pag ganun queen G4. So, binago niya yung sequence. Hindi daw ganun kaganda. Pero good enough pa rin. Lamang pa rin. Samuel Sabia, less than 2 minutes na lang. May 3 minuto pa rin ang kalamangan ni Wesley. Halos 6 na nga. Ayan, oh. Mali ako sa mata. Nantok na kasi ako, eh. Sabi kong 6. Anyway, ayan, less than 2 minutes versus 5 minutes and 41 seconds. Oh, anong gagawin mo dyan? Samuel Sabia, napapaisip siya. Oops, nag-queen lang po doon na kung saan mali daw. Kasi may tiradang H3 lang. H3 lang, umayos na. Alam niyo kung bakit? Kasi pag, hindi, kinain eh. H3 daw ang mas maganda according to engine yun. So, si Wesley naman, binuksan na lang. Kasi may mga idea din po ata na pwede siyang gumanire. When it comes to pawn structure kasi, lamang talaga ang puti, amin ang itim. Inantok lang ako kaya mali-mali. May 10 seconds increment ito, kaya mahaba eh. Hanap yung video recording ko, nasa 35 minutes na. Pero puputol-putulin ko yung matagal sila tumira. Anyway, nag-G4. Ay, malakas ang loob. Sinugod ang pawn agad naman yan, no? Konti na lang, makakatulog na ako. Less than 5 minutes si Wesley. 1 minute and 32 seconds naman itong si Sam Sebian. Medyo natatagalan dito si Wesley at halos 2 minuto na lang mahigit. Yung kanyang, ayun, nag-appreciate na nga. Si Namon, yun lang, kakainin lang. Alam niyo kung bakit mali yan? Kakainin lang eh. Tapos, king move, ayan no, papabagsakin yung po ng king move. Matindi. Napapaisip si Sam. Ayan, 3 minuto pa rin ang kalamangan ni Wesley sa oras. Looking good ito, tong endgame na to for the side of Wesley, no? Astig yung king sa G5, napaka-safe eh. King G5. Tapos pagka ganon, simulan mo lang ganito. Tapos ganito. Para maintain mo lang yan. Para hindi niya maiwan. Tapos lilipat ka na dito. Tapos check. Oh, babagsak. Ganon ang play. Inaantok na ako pero nakikita ko pa. Tama ba nakita ko? Anyway, this is winning na daw for the side of Wesley. Ganon din sa oras. Ayan, halos 4 na minuto yung kalamangan. This is it, Wesley. For the win na yan, para lumamang ka na. At least secure na po ang tie break kung sakaling matalo siya next game. Pag napanalo to ni Wesley, tabla na lang kailangan niya game number 4. At ayan na nga po yung ginawa. Wesley, so malaki pa rin yung lamang sa oras, 3 minuto, 41 seconds na lang si Sam, pero may 10 seconds increment ito per move. Bis ko pa rin magsalita kahit natok na ako. Ako yan gusto ko itira eh. Hindi yan yung engine move eh. Pero ang engine move F6 saka Queen C8 nga for some reason eh. Pero mas gusto ko to. Kasi ang idea po niyan talaga mag F6. Tapos gaganire. Bakit kailangan yung F6? Para makadaan yung Reyna. At sinipon na lang to make some counterplay. Pero in F6 pa rin. Ang magbigat din pala yung king walang mapuntaan. Sugswang. Pag pumunta ka dito, may check agad immediately. Yung Reyna din, sugswang eh. Persado lang. Ito lang yung mga tirade eh. Kaso may ganun nga eh. Wala kasing check bantay sarado ng pawn. Ang grabe yung king nito. Safe na safe. Hanip na yan. Yung tipong nasa labas yung king mo. Nasa harap ng pawn. Tapos may queen pa sa board. Pero hindi, walang magawa yung queen sa board. Very interesting position. So, tingnan natin. Ako po, less than 10 seconds na lang pala. Binigay na. Hindi na kinaya. Pero according to engine, wag mo daw munang kainin. Baka makatabla pa eh. Kasi pwedeng kainin yan, kaso may counterplay. Pagka-capture mo dito, later on, pwede itulak to eh. Tapos magkakapass pa siya dito. May counterplay. So, ang pinaka-simple daw, sugswangin mo ng gusto. Walang mapuntahan po yung Reyna eh. Sugswang yan eh. King movean mo lang. Wesley sa 3 minutes pa. Kita ni Wesley yung mga number 1 engine move. 10 seconds. May 10 seconds increment ha. Ano ititira?
King E1. Queen E1 ang ginawa. Eh, di wala ng pressure dito. Pwede na pong tikman. Masaya ka ng kakain ng pawn dyan. Masaya ka ng kakain ng pawn. Dahil malinis na. Ayan na nga. Wala nang capture dun eh. Kung ma-counterplay pa ng ganun, pero kahit i-G5 mo na lang kasi 2 pawn to eh. Pagka-capture takes to. No? So, 3 versus 1 sa king side. Sa queen side, 2B1. 2 pawns versus 1. Kung ganun mangyari. Pero that's already winning. Kasi yung king, lagi may check sa king eh. Again, hindi pa gano'n kadali. Kasi baka maka-perpetual or something like that. Wasis sa sinusure ball niya. Dumipensa lang. Sabi niya, 1 pawn up na ako. Huwag ka magulo. Relax lang ako dito. Dumipensa lang eh. No? Bumalik. Anong gagawin? Hindi. Bumalik din eh. Baka bumalik yung king sa h4. Naulit lang. Queen c6 naman. Okay. Nag-king move lang. Di f5 nakapin eh. Wala na. Malinis na yan, sir. Kasi yung isang check dito, king movean lang. Wala kasing time eh. Nagkamali na. Queen c4. Ganda oh. Kasi 1 pawn up na eh. Ayun, nakita nyo guys. Kain sa e4. Malinis na 2 pawn. Yung check dito, isang check lang eh. Isang check lang mo lang. Kinain na nga. Aangat lang. King G4. 2 pawn na po yung kalamangan ha. Malaki pa yung chance bumagsak din to. So, kasi pagka king move ganun eh. Daming kalamangan ni Wesley. Kining movean na nga. May harang pala. May check pala doon. Hindi ko nakita yung check. Nantok na ako. Kaya pala tagalan. Pero eto, wala nang check. Wash na uncheck. Dahil pag chumek po ulit sa ilalim, may tulak na gano'n. Pag chumek ka pa ulit dito, takbo dito, ubos na talaga yung check. 45 minutes na. Nakakalipas. Wala na nag-start ako mag-record. Ano pa. Pero yung mapapanood nyo po dito, putol-putol. F4, tapos na ang laban. Kasi ka-capture dito. No? Okay. Dumipensa pa si West. Talagang sinusulit niya. Ayaw niya talagang pa-counterplay kahit kaunti. Huwag kang magulo. Kining mo ba lang? Sinusugsuang-sugsuangan lang. Kining mo ba lang din? Anong tira ni Wesley? According to engine, Queen F3. Yan. Pag chumek kasi dito, isang check lang dito. Pag kinapture, hahamunin ng palitan. Easy win na yun. At seconds increment, dagdag na oras yun, bawat tira. Of course, only square. At, ano yun? Pinapalit. Guluhan ako dun Pinapalit eh. Ginipay. Wala, halos masugsuan na eh. Wala na magawa eh. Pag nagtulak kasi guys, may check eh. Baka madali ka pa eh. Siguro ito yung tutulak yan, E4. Para wala talagang check. Ano pa, tumagal pa, no? Kasi winning na talaga to eh. Kaso, yung shot na tira ang kailangan makita ni West. F4 siguro na, F4. Para wala na siyang magawa. Kasi pag nakapag F4 ka na, makakatulak ka na din. Grabe umabot ng 64 moves. Ayan na, in-F4 na ni West. Yung isang check po dyan, isang check lang yan. Kasi pagka king move mo, may mga threat na namate. So, hindi siya check yan sa D7. Ang tanong, anong gagawin niya? Wala na siya magagawa dito. Kundi sundin ko siya. Anong kailangan kong gawin? Upang malaman mo. Napabangata ako sa anto ko. Kinapture E3 para mamate. Bakit? Kasi pagka-check mo, kiking mo ban ka lang. Mati. Mag-E3 na yan. I-E3 mo na Wesley nang matulog na tayo. Ako lang pala. Ikaw naglalaro pa eh. May isang game ka pa eh. In-E3 na nga. Tantararan. Ano yun? Ba't hindi chumik? Kasi hindi naman siya mamamate, no? Of course, may threat dito eh. Dumidikit pa yung oras, oh. Grabe ka winning na eh, pero
Tingnan natin, mate in 5 moves according sa evaluation. So, King G3. Ayan, wala nang check eh. At mukhang tapos na po ang labada. Sa wakas, makakatulog na. Nag-resign din sa wakas. Grabe yung video to, nga ba? Hindi ko nagagawa ng analysis kasi ina-analyze ko na habang naglalaro sila. At dahil po nanalo si Wesley So dyan, so ang score 2-1 in favor of Wesley. May isang laban pa, tabla na lang kailangan, pero Wesley So, napanalo niya pa rin po yun. At dahil nanalo siya, makakalaban niya po yung nanalo between Caruana and Dominguez. Sino? Walang iba kundi si Caruana. Kaya napakagandang semifinal sa losers bracket ang mapapanood natin. Gusto kong i-livestream. Sana kaya kong magising ng alas 2 ng madaling araw. Anyway, muli ito po yung Coach P ni Master Daniel Causo. Abangan niyo po yung mga susunod natin video. Maraming salamat sa suporta. Don't forget to like and share. Bye-bye po. Thank you. God bless. That little mouse, 'cause I'm an albatross.